We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang pinakamalalaking balita ngayong Huwebes. Naaagnas na bangkay ng isang babae na tagpuan sa isang tubuhan. Sunog sumiklab sa White Beach sa Puerto Galera. Presyo ng sariwang galunggong sa Lipa City Public Market bumaba ng 60 pesos kada kilo. At bigas pinag-aaralang ipamigay sa mga benepisyaryo ng 4Ps sa halip na pera. Ang reaksyon ng ilang miyembro ng 4Ps, alamin. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Nasampula ng mahigit 40 sasakyan sa pinaigting na clamping ordinance sa Lipa City. Ang ordinansa nakatutulong daw para maibsan ang nararanasang mabigat na daloy ng trapiko sa lungsod. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Ika-26 ng Enero nang maabutan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang ilang kawani ng Lipa City Public Order and Safety Office o SIPOS na nagka-clamp ng gulong ng ilang mga sasakyan na iligal na nakaparada sa kahabaan ng Ayala Avenue sa Lipa City. Bahagi ito ng Resolution No. 63 ng Sangguniang Panlungsod sa ilalim ng General Ordinance No. 2 Series of 2023 kung saan binibigyang kapangyarihan ng SIPOS na mag-clamp at manghuli ng mga sasakyang nakapark sa mga ipinagbabawal na lugar sa lungsod. Ayon sa Lipa SIPOS, naging epektibo naman daw sa halos 2 buwang pagkaklamp ang ordinansa. Mas marami pong natutuwa kasi naluwag yung kalsada natin, naalis yung mga obstruction, yung mga naka-illegal park. So, kahit may natutuwa, may nagagalit din po yung mga naka-clamp namin. Pero bottom line po is effective naman po yung ginawang ordinance ng mga sanggunian. Sa tala, 42 na ang mga sasakyang naklamp at nasampula ng Lipa SIPOS simula pa noong unang araw ng Enero hanggang kahapon. Malaking bagay daw para maging aral sa mga pasaway na motorista ang ipinatutupad na ordinansa. Bagamat may ilan daw na umaangal, pabor naman ng ilang residente at tsoper gaya nina JR at Dennis sa ipinatutupad na batas trapiko. Paraan daw kasi ito para maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko sa mga pangunahing kalsada sa lungsod. Maganda po ang tayo ng traffic natin. Wala pong sagabal. Sana po tuloy-tuloy po yung ganyan pong pong maganda po tingnan sa highway na wala pong sagabal po sa highway. Okay lang naman po yun kasi para iwas traffic din kasi hindi nakaka-istorbo din naman sa traffic yun eh. Hindi matatakot po yung mga driver na basta lang iwanan sa tabi ng daan. Ang tubos sa bawat clamped vehicle ay nagkakahalaga ng 300 pesos para sa mga motorsiklong gamit sa delivery at angkas, habang 500 pesos naman sa mga pribadong motorsiklo, tricycle, e-bike, e-jeep, multicab at jeep. 1,000 pesos naman sa mga pribadong kotse, SUV at pickup truck at 5,000 piso ang tubos sa mga naklamp na bus, delivery vans at mga 6-wheeler truck pataas. Paalala ng SIPOS sa mga motorista, pakiusap lang po kasi ito pong ating mga pampublikong kalsada is para po talaga sa ating general public na motorista. Ay hindi po ito private na parking. So kami po ay talagang mahigpit, inline naman po nga ito sa, gaya sinabi ko sa DILG po na road clearing. Ito naman po yung may basis na aming ginagawang ito ay sumusunod lang po kami sa utos din po sa amin. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Natagpuan ang naagnas sa bangkay ng isang babae sa isang tubuhan sa Balayan, Batangas. Nagbabalik sa report si Denise Abante. Halos hindi na makilala ang bangkay ng isang babae nang matagpuan sa isang tubuhan sa Barangay Malalay, Balayan, Batangas kahapon ng umaga. Ayon sa pulisya, isang magtutubo ang nakakita sa naaagnas na bangkay na kaagad nitong itinawag sa pamunuan ng barangay. Email kagad po doon po sa malapit po doon sa encounter site ng Philippine Army last noong December. Yun po ay nakakita po dahil po yung mga tubo po ay
Pinatabas na po ngayon para po sa may process din po. So doon po siya nakita po ng mga nagtatabas po ng totoo. December 17 noong nakaraang taon nang maganap ang engkwentro sa pagitan ng mga militar at mga umano'y miyembro ng rebeldeng grupo sa Barangay Malalay, kung saan hindi bababa sa 7 rebelde ang naitalang nasawi. Posible umanong kabilang sa grupo ang natagpo ang bangkay sa damuhan base na rin sa kanilang mga na-recover na gamit sa lugar. Sa mga na-recover po namin na pieces of belongings po niya, may ammunition din po siya na kabag niya ng caliber 40. Saka isa po sa nakatakbo, sa lawak po ng tubuan, hindi na po siya na-recover doon, napansin po na nagtupas sa ibang part ng tubuan. Sa ngayon, nasa isang punerarya sa Balayan ang mga labi ng biktima at hinihintay pa ang forensics unit para sa posibleng pagkakakilanlan nito at posibleng kaanak na magke-claim sa bangkay. Ayon sa pulisya, patuloy ang isinasagawang pagbabantay ng Balayan Police sa lugar para matiyak na wala ng pag-alagalang miyembro ng rebeldeng grupo sa naturang barangay. Continuous naman po yung aming engagement sa community po. Pinapalalahanan din po namin sila na just in case po na may mamonitor po silang mga ibang tao po, kahit na tao. Regardless po yan kung involved po sa mga CPGs po or any other personals po na hindi po talaga dapat po sa kailangang barangay, ay i-report po sa amin para ma-check din po namin bakit po nandun po sila sa area. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Ligtas na at nasa maayos ng kalagayan ang 2 mangingisda na sina Wilbert at Glenn Binay mula Tingloy, Batangas na napaulat na nawawala matapos pumalaot alas 5 ng hapon nitong Lunes. Nakita ang 2 sa Barangay Bulacan sa Lubang Island Occidental, Mindoro kahapon. Inaalam pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog kung nakauwi na sila sa kanilang mga kaanak sa Batangas. Sinisika pa silang mahinga ng pahayag. Iba yung pag-iingat naman ng paalala ng otoridad sa mga mangingisda upang maiwasan ang disgrasya sa tuwing papalaot sa dagat. Pinag-aaralang bigas ang ipamigay sa mga benepisyaryo ng 4Ps sa halip na pera. Ang ilang miyembro naman ng 4Ps sa Batangas City, pabor na gawing bigas ang natatanggap na allowance. Narito ang report ni Hazel Alviar. Kada 2 buwan nakukuha ni Aling Mer ang kanyang payout sa DSWD bilang miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. 3,700 raw ang nakukuha niya dito, kabilang na ang rice allowance, educational at health grants. Malaking bagay na raw ito na pandagdag sa kanilang gastusin sa bahay. Hindi naman buwan-buwan po nakakatanggap. Alternate po ngayon, sa 1 buwan wala, ganyan. Natanggap po yung aking sa 4Ps. Ang akin po yung pinangpupuhunan ko po ngayon sa pagtitinda. Tapos yung iba po yun, panggastos-gastos lang po ng naming mag-iina. Pero nitong Martes lang nang sabihin ni Department of Agriculture Undersecretary Roger Navarro sa isang press conference na matapos ang kanilang pagpupulong, ikinukonsidera ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ang rice allowance na nakukuha ng mga miyembro ng 4Ps ay ibibigay na lamang na bigas. Kaya kung sakaling matuloy, ang natatanggap ni Aling Mer magiging 3,500 na lamang dahil 1,200 dito ay para sa rice allowance. Naipaliwanag na rin daw ito sa kanila at pabor siya dito. Ang sabi po sa amin ni yung sa bigas ay bigas na ibibigay. Kakautasin na doon sa aming ipe-pay out. Bibili din naman po ng bigas. Okay lang po kahit bigas ang bigay sa amin. Bagamat na ipaliwanag na ito sa mga 4Ps beneficiaries, hindi pa naman tiyak kung kailan ipatutupad ito. Pero handa raw ang DSWD na ipatupad ang panukala ng DA sa oras na aprubahan ng 4Ps National Advisory Council o NAC ang isang resolusyon para sa pamamahagi ng bigas sa halip na cash grant. Ang sabi lang po sa amin, magiging bigas na daw po. Pero wala pa naman pong kautosan galing sa Maynila. Sa akin po'y pabor po. Kasi po pag pera, madaling maubos. Kung bigas po, matitipid-tipid namin mag-iina. Kasama si Kel Ravaca, Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Palabosong 47 anyos na lalaki nakukuha lang sana ng police clearance sa Lipas City matapos mabistong wanted sa kasong paglapag sa Republic Act 9262 o VAUSI. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Diretso kulungan ng 47 anyos na security guard na kinilalang si Joselito Acosta, residente ng Barangay Galamay Amo, San Jose, Batangas. Ayon sa pulisya, nagtungo si Acosta sa himpilan ng pulisya sa lungsod ng Lipa para kumuha ng kanyang police clearance na siya nitong ipapasa sa kanyang employer para makapag-renew umano ng kontrata bilang isang security guard. Pero lumabas sa National Police Clearance System na kabilang si Acosta sa kanilang hit list at may kasalukuyang warrant of arrest. Dated July 25, 2013 pa po for the crimes of
A9262 or violence against women and children. Magre-renew lang po talaga siya, ma'am, and upon pagpila niya po dito para kumuha ng NPC or ng National Police Clearance is na-verify po na may hit po siya. Kaya po hinold na po siya ng ating kapulisan. Pero ayon sa akusado, hindi raw niya alam na mayroon siyang warrant of arrest. Ayon sa kanya, idinimanda siya ng kanyang asawa dahil sa hindi umano niya pagbibigay ng sustento. Matagal na rin daw siyang walang ugnayan sa kanyang asawa. Wala po ma'am, nabigla lang po ako. Nung 2013, bali na po yung misis ko ng nagdemanda na po siya. Kaso nga lang, yung pagpunta po doon, wala po siya, hindi po siya umapila po. Kumbaga nung pumunta siya ng ibang bansa, matagal na po siya doon. Akala ko wala na po yung kaso na po yun. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Lipa City Police Station ang akusado at hinihintay ang magiging pasya ng piskal hinggil sa kanyang kinahaharap na kaso. May panawagan naman ang nahuling akusado. Mangyayari po kasi baka magiging awol po ako noon. Baka sakaling matulungan din po ako na nandito po ako. Nawagan po ako may-ari ng security agency na sana po ay matulungan po ako dito ngayon sa aking problema. Abiso naman ng pulisya sa ilan pang akusado na may kasalukuyang kinahaharap na reklamo o warrant of arrest. Una po, ma'am, is kailangan po nila na may pagtulungan po sa amin upang kung hindi naman po sila yung nandun sa standing warrant, maklear po nila yung kanilang pangalan, and at the same time, ma'am, is para maging matiwasay din po yung buhay nila kasi mahirap naman po, ma'am, na meron po tayong hit sa database pero hindi naman po sila yun, ma'am. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas araw ng Biyernes, February 16, mawawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Tanawan, lungsod ng Lipa at bayan ng San Jose, Batangas. Magsisimula ito alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng upgrading ng transformer, pagpapalit ng mga nabubulok na poste at construction ng mga topping pole, kalinsabayang pagpapalit ng mga tree wire at primary line at row clearing ng mga linya. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Nasunog ang staff house at 2 katabing pwesto sa White Beach sa Puerto Galera. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Paresponde naman po dito sa may food trip. Sa may bilya natin. Alas 6:30 kagabi nang sumiklab ang sunog sa ilang establishmento sa isang resort sa White Beach sa Barangay San Isidro, Puerto Galera. Sa kuhang video ng isang netizen, makikita ang laki ng apoy na tumupok sa isang staff house. Nadamay din sa sunog ang katabi nitong bar at partially damaged naman ang katabi rin nitong apartment. Ayon sa Puerto Galera Bureau of Fire Station, nahirapan sa pagpasok sa lugar ang kanilang mga truck dahil sa masikip na kalsada. Idagdag pa ang mga kable ng kuryente na posibleng sumabit sa mga truck. Humanap pa kami ng mas mapupwestuhan na mas malapit doon sa area na susunog. May malapit na hydrant, doon kami nag-connect para mas mapabilis yung namin pag-suppress. 3 fire truck ang rumesponde sa sunog na tumagal ng halos 2 oras. 8:29 ng gabi nang magdeklara ng fire out ang BFP. Walang naitalang nasaktan o nasugatan sa nangyaring sunog ayon sa BFP. Parang wala nga daw pong tao doon sa area na yun. Doon sa establishment na yun. Yun sa bar wala naman po. Actually yung bar nga po, chinek din namin is nakalalak, sarado. Yung staff house wala din naman daw po naiwan doon nung that time na yun. Patuloy pang iniimbestigahan ng otoridad ang sanhi at kung saan talaga nagmula ang sunog na umabot sa unang alarma. Sinisikap pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, na makuhanan ng pahayag ang may-ari ng nasunog na establishmento. Iba yung pag-iingat naman ang paalala ng BFP sa publiko para maiwasan ang kaparehong insidente. Pag-aalis tayo ng bahay, kailangan naibaba natin yung mga circuit breaker natin, nahugot natin yung mga nakasaksak nating appliances. Huwag tayo mag-iwan ng mga kandila, gasera. Dagdag pa ng BFP sakaling may sunog, mainam din umanong tumawag muna sa kanilang mga hotline bago kumuha ng mga video at mag-post sa mga social media. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.
Isinusulong ng Kamara ang karagdagang diskwento para sa senior citizens at PWD sa mga pamilihan. Pabor naman ng OSCA Batangas City at ilang senior citizens sa panukala. Ang detalye sa report ni Hazel Alviar. Kumakayod pa rin ang 62 anyos sa si Florencio. Araw-araw siyang nagbebenta ng palamig sa bahagi ito ng Plaza Mabini sa Batangas City. Kahit raw kasi may suporta mula sa mga anak, hindi pa rin nagkakasya dahil sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin, kaya malaking tulong sa kanya ang senior citizen discount. Kung sakasakaling may maintenance ka o may iniinda kang mga sakit, wala kang pambili ng gamot o kulang man sa pagkain, ganun, napakalaking tulong nun para sa amin. Ang kaparehong hinaing na ito ni Gerardo ang naisbigyang solusyon ng Kamara sa ipinanukalang dagdag diskwento sa mga senior citizen. Sa isinagawang joint hearing ng Committee on Ways and Means at Committee on Senior Citizens and Special Committee on Persons with Disabilities itong Martes, ipinanukala nila ang pagtaas sa senior citizen at PWD discount, may booklet man o wala. Kung ibabase raw sa food inflation, dapat raw nataasan ang diskwento ng 2,500 pesos mula sa 1,300 pesos per week. Pabor naman dito ang Office of the Senior Citizens Affairs OSCA Batangas City. Napakalaking tulong po at karamihan po ng ating senior citizen, wala na din naman hong pinagkukunan, meron nga hong anak na nagbibigay, may pamilya din sila. Malaking kaginhawaan raw ito sa mga senior citizen, gaya ng 62 anyos na si Mang Gerardo. Kahit daw kasi senior na ay hindi pa rin siya nakaranas ng diskwento. Marami pa hong mga procedure, mga tinatanong kong pinipirmahan bago maka-discount. Malaking bagay talaga yun, malaking tulong sa amin yun. Kaya sana may ma-aprubahan na yan. Samantala muling paalala ng OSCA sa mga establishmento na ibigay ang nararapat na diskwento para sa mga senior citizen. Kung maaari po, ipatupad natin at bigyan ng discount ang ating mga senior citizen at PWD para hindi na kayo ireklamo dito sa opisina ng OSCA. At kung kayo po ay lalabag sa batas na discount para sa ating mga senior, baka bigyan kayo ng parusa o multa. Kasama si Buhay Adante Jr., Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Bumaba ng 60 pesos kada kilo ang presyo ng sariwang galunggong sa Lipa City Public Market. Asahan din sa mga susunod na buwan ang pagbaba sa presyo nito at iba pang isda ayon sa pamunuan ng pamilihan. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ace, kung dumadaing kahapon sa matumal na bentahan ng ilang mga tindero ng karne, laking tuwa naman ngayon ng ilang mga tindera ng isda dahil sa pagbaba sa presyo ng isda. Indikasyon daw kasi ito na mas lalakas daw ang kanilang benta. Paubos na ang halos isang banyera raw ng sariwang galunggong mula Bawan, Batangas sa pwestong ito ni Aling Corazon. Di hamak na mas malakas daw ang bentahan ng galunggong ngayong araw kumpara sa kahapon. Inaasahan din ng ilang tindera na mas malakas pa ang bentahan sa mga susunod na araw dahil sa nalalapit na Semana Santa. Dahil kahapon marami nasa hotel, ngayon namamalingki na sila, bawal ang karne. Sa ngayon, nasa 60 pesos ang ibinaba sa presyo ng kada kilo ng mabibiling sariwang galunggong sa Lipa City Public Market. Ang dating 260 pesos na presyo nito, nasa 200 pesos na lang ngayon. May 20 pesos naman na pagbaba sa presyo ng tulingan na dating 140 to 150 pesos, 120 pesos na lang ngayon. Kaya ang mamimiling si Daisy, ngayong araw na piling mamili ng pang-ulam. Mas nakatipid daw siya ngayong araw. Mahal, 300. Mura ng 20 pesos. Sana bumaba. Para naman makabili lagi ng isda. Sabi ng pamunuan ng pamilihan, posibleng epekto ng pagdami ng supply ang pagbaba sa presyo ng isda. Kaya mababa is madami talaga. Tapos na yung ban, open na mamingwit yung ating mga isda. Pero ngayon, umulit na, dumadating na ulit yung mga isda. Marami na ulit nagdi-deliver galing Lemery at saka San Juan. Umaasa naman ang mga tindera na sa pagbaba ng presyo ng isda at pagpasok ng Semana Santa ay mas lalakas ang bentahan nito sa pamilihan. Sana mabili. Sana para maayos naman, maayos kita. Sana ay maayos ang bilihan. Sana banda dyan ay... Ayon pa sa pamunuan ng pamilihan, posibleng patuloy pa ang maranasang pagbaba sa presyo ng isda, lalo na ng galunggong hanggang sa buwan ng Mayo. Hanggang ano po yan, hanggang May po. Yun po, tapos na po yung season, yung
fishing ban. Ngayon pong mahal na araw, alam naman natin po na mas mura ang isda. Bumili po tayo ng isda. At alam ko naman na yun naman ang affordable. Ace, umaasa naman daw ang ilang mga tindera at mamimili sa patuloy na pagbaba sa presyo ng isda para kahit papaano naman daw ay mapagkasya ang kanilang budget at kinikita sa pang-araw-araw. Ace? Maraming salamat, Denise Abante. Mga kapuso, bukas araw ng Biyernes, February 16, mawawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa mga bayan ng Santa Teresita, Taal, San Nicolas at Tuy, Batangas. Magsisimula ito alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, bunsod ng paglilipat at pagpapalit ng mga assembly pole at row clearing ng mga linya. Alae! 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 Sa mahal ng bilihin yan, anong mabibili ng piso ngayon? Bibili po ng piso ngayon, wala na pong halagang piso. Meron! Di magkakaroon ng 1,000 kung walang piso. Kayo ka ini-interview, ay open yung auto. Para sa akin po wala kasi ang candy po is 4-5 na. Nabibili po ng piso is coupon band, isang peraso. Candy. Ngayon po is parang wala na po. Parang kapag may piso ka, kulang na kulang po. Ganun. Asa ngayon po mga candy na lang po. Sa piso, candy. Wala, kailangan tanggapin. Talagang inflation eh. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, unti-unting humihina ang hanging amihan, kaya pansamantala ring hindi gaanong mararamdaman ang epekto nito sa bansa. Sa Northern Luzon lang umaabot ngayon ang epekto ng amihan, habang yung easterlies naman ang patuloy na makakaapekto sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Quezon at Mindoro provinces. Ang natitirang bahagi ng bansa dapat ding maghanda sa mga kalat-kalat na ulan. Naghahanda na ang Batangas Police para sa inaasahang dagsa ng mga turista sa Semana Santa. Tiniyak din nila ang seguridad at kaligtasan ng mga bisita at residente. Narito ang report ni Denise Abante. Kasado na ang deployment plan ng Batangas Police Provincial Office para sa mahal na araw. Sa Lipa City nakalatag na ang police assistance desks at checkpoints na aalalay sa mga motorista at turista pagpasok pa lamang sa lungsod. Ayon sa Batangas PPO, paraan ito upang matiyak ang seguridad at kaligtasan ng publiko. Pagtatalaga ng ating police assistant desk para sa ating mga manlalakbay ngayon. At the same time, yung ating border control points at ang strategic checkpoints po natin na inilalagay. At the same time po, maasahan po natin ang mga kapulisan ay umiikot sa ating mga bahay-bahay. Nagpaalala rin ang pulisya lalo na sa mga residenteng aalis sa kanilang tahanan at posibleng maiwanan ito na walang bantay. Huwag po tayo mag-iwan ng mga importanteng gamit na pwedeng mawala sa ating bahay. Although nandyan po yung ating kapulisan, iba pa rin po na nag-iingat po din tayo. Bagamat mahabang bakasyon para kay Arian ang Holy Week, hindi na raw muna siya aalis ng bahay. Paraan niya na rin daw kasi ito ng pag-aayuno at sakripisyo. Bukod po sa madaming tao sa mga pasyalan and sa iba po pong places, mahirap na po na wala pong maiwan sa bahay. Sa amin naman po kasi ay pag Holy Week po ay not more on vacation, more on sa church activities naman po yung. Kasama si J. Armanjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Sa Globalita, nagkalat sa mga daan ng malalaking hailstone sa United Arab Emirates kasunod ng nangyaring hailstorm. Samantala, tema ng Valentine's Day exhibit sa isang museum sa Croatia ang nasirang mga relasyon. Narito ang report ni Hazel Alviar.
Binalot ng makakapal na yelo ang isang parking area na ito sa United Arab Emirates noong Lunes, bunsod ng hailstorm. Pati ang ilang mga residente nagulat sa hailstorm dahil ito raw ang unang pagkakataon na maranasan nila ang ganitong weather phenomenon. Dahil dito, ipinatutupad ngayon sa ilang lugar ang asynchronous na pasok sa trabaho at eskwelahan ayon sa Abu Dhabi Media Office. Samantala, patok naman ang tinaguriang Museum of Broken Relationships sa Croatia. Tampok sa museum ang dahilan ng paghihiwalay ng mag-asawa, habang ang ilan sa mga bagay na kasalukuyang nakadisplay ay mga damit pangkasal mula sa isang babae sa Turkey na namatay ang kapareha bago sila makarating sa altar, at isang libro tungkol sa pagpapapayat na natanggap ng isang babae bilang regalo mula sa kanyang partner. Hazel Alvior, Balitang Southern Tagalog. Nag-enjoy sa kanilang maiksing bakasyon ng Dante Squad sa Balete, Batangas. Tunghayan yan sa report ni Hazel Alviar. Sa kabila ng pagiging abala sa kanilang show, break muna ang Kapuso Royalty na sina Dingdong Dantes at Marian Rivera, kasama ang kanilang mga anak na sina Sixto at Zia. Nagbakasyon at adventure muna sila sa Balete, Batangas. Matapang na mag-isang sinubukan ni Sixto ang wall climbing, habang masaya nawang magkasama sina Dingdong at Zia sa pag-zipline. Samantala, paulit-ulit na masasaktan ang karakter ni Valin Montenegro sa Love Die Repeat at hindi niya matanggap na hindi magiging sila ni Bernard, ang karakter ni Zian Lim. Ano kaya ang susunod niyang gagawin? Ang mga eksena sa Love Die Repeat abangan pagkatapos ng Black Rider. Hazel Alvior, Balitang Southern Tagalog. Alae! 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 Kamahal lang mabili niya yun, sir. Anong mabibili ng piso? Candy nga. Wow! Pero may tax yung candy. Pag bumuni ka ng candy, may tax. Pwedeng fishball. May fishball na 50 isa lang eh. Dalawa piso. Ano po, sa amin po sa lilinggiwan ng piso po ay gummy worm. Gummy worm po. Pero ewan lang po sa ibang tindahan. Pero po ngayon ay wala na po talaga mabibili ng piso dahil patuloy na po sa pagtaas ng mga presyo po. Wow! Candy din po. Para po sa akin, bilang magtitinda, ay gummy worm na lang ang piso. Kasi pamahal, pamahal talaga. Samantala, mapapanood nyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.